Okay. Welcome to our Bible study, mga iho, iha. So, sa tanghaling ito, mayroon tayong isang mahalagang pag-aaralan. Ano yon? Kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Okay, pero bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Tumayo tayong lahat. At ating ipikit ang ulo. Ipikit ang mata, iyuko ang ulo. Okay, manalangin tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Nabigyan muli, Panginoon, ng pagkakataon upang kami ay mag-aaral ng iyong salita. Lord, hinihingi ko po ang iyong pangunguna sa oras na ito, Panginoon, sa mga bata na aking tuturuan ng iyong salita. Tulungan niyo po sila, Ama, na maunawaan po nila ang paksa naming ngayong oras na ito patungkol po sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Nanaw, Panginoon, sa maikling pangangaral ko sa kanila ng tagapagligtas na si Jesucristo, ay kanilang maunawaan, Panginoon, ang kanilang kalagayan sa buhay na ito, sa mundong ito, bilang isang makasalanan. Nawa, Panginoong Diyos, ay makita po nila at maunawaan po nila na ikaw lamang ang tanging tagapagligtas, at tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pagpapaliwanag na ito. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good afternoon, class. Okay, opo tayo. Pasok kayo. Ang paksa natin ngayong hapon ay patungkol sa, pakibasa nga, Salvation. Sa Tagalog, kaligtasan. Okay? Na ang kaligtasan ito ay sa pamamagitan kanino? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Pero hindi lahat ng tao ay tagapagligtas niya si Kristo. Dahil hindi lahat ng tao ay nakakakilala sa Kanya. Hindi lahat ng tao may relasyon sa Kanya. Okay? Kaya nandito ako, ginamit ako ng Panginoon, class, para ipangaral sa inyo ang salita ng Diyos, ang Bible. Ito. Okay? Pero since ito ay English Bible, mayroon na lang akong ginawa dito na isinatagalog ko. Okay? Tagalog, para maintindihan nyo mabuti. Para maunawaan nyo ang aking pagtuturo. So, bakit kailangang maligtas ang tao? Bakit? Kasi, hindi nyo ba alam, class, na ang tao, pag hindi niya kilala si Kristo, ay pupunta ng impyerno? Kaya, mayroon akong isang malagang katanungan para sa inyong lahat. Natanong ko na ito sa mga Uranus. Mga Uranus, pakitas ang kamay. Okay. Ang karamihan dito ay Mars. Asan ang mga Mars? Good. So, ito ang katanungan. Class, pagdating ng kamatayan, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? Oh, yan. Malaking problema, no? Isang malaking problema kapag ang tao hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Parang lumabas ng bahay, saan ba ko pupunta? Hindi niya alam. Kung wala kang kaalaman sa pupuntahan mo, peligro ka. Kailangan alam mo. Kaya sa buhay pa lang ito, parang bahay ito, itong buhay. Okay? Na kailangan, yung paglabas mo sa bahay, parang yun ang kamatayan, alam mo. Bago ikaw ay malagutan ng hininga, alam mo kung saan paroroon ang iyong kaluluwa. Hindi mo ba alam, class, na ang kaluluwa ang siyang
nagbigay ng buhay sa katawan mo. Okay? Buhay ka dahil nandyan ang kaluluwa. Paano ko nakikita ang kaluluwa? Sa inyo. Pag tumitingin ako sa inyong mga mata, nakikita ko ang kaluluwa ninyo. Dahil ang kaluluwa, kayo mismo. Okay? Pero, pagdating ng kamatayan, ang tinatawag na kamatayan sa Bible, dalawa, physical at spiritual. Ang pag-usapan natin muna, yung physical. Yung physical na kamatayan, ito yung nararanasan ng nakikita yung tao dyan sa daan, saan man yung makikita na may pinatay, namatay sa pamamagitan ng disgrasya. Ano pa yung mga sanhi ng kamatayan ngayong panahon? Naglasingan sila, nagpatayan, ano pa? Aksidente, nagkasakit ng cancer, ano pa? Nabangungot, nagpakamatay. Okay? Ang kamatayan ay pagkahiwalay ng katawan nyo at yung kaluluwa. Okay? Kaya ngayon, bakit kailangan na malaman mo ang kaligtasan? Kasi class, pag namatay na yung physical na katawan mo, wala na. Ibabaw lang sa lupa yon. Okay? Pero alam nyo ba na yung kaluluwa nyo ay haharap yan sa Diyos. Ngayon, bago yan haharap sa Diyos, dito sa lupa, mayroon ka munang kailangang solusyonan na problema. Ano bang problema ng tao? Bakit hindi niya alam kanyang pupuntahan? Pakibasa nga dito sa Roma 3:23. Sister Jasmine. Romans 3:23. Basahin na lang natin. Ayan. Pakibasa nga lahat. Go! Ayan. Maliwanag, no? Bakit ang tao ay makasalanan? Balita mo lang saglit dyan, Duswin. Huwag mo munang ialis. Dahil nagkasala ang tao. Okay? At walang sinumang, nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Saan ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa langit. Okay? Sa langit. Nakuha nyo? Hindi ka makapupunta doon dahil ikaw ay nagkasala. Paano ba, sir? Nagkasala ako. Bakit? Ako lang ba? Hindi. Actually, ang totoo niyan, si Adan sa si Eva, alam niyo bang kwentong yon? Ano yung kwentong yon? Si Adan sa si Eva ay napag-utusan ng Panginoong Diyos na huwag nilang kakainin yung prutas. Prutas, hindi mansanas. Okay, yun lang ang kanilang simpleng utos sa kanila. Lahat kakainin nyo. Pero, hindi nyo pwedeng kakainin yung isang punong kahoy doon na nagbubunga ng mansanas, prutas na ito ay may taglay ng kaalaman ng paggawa ng mabuti at masama. Huwag niyong kakainin yun. Dahil sa araw na kakainin niyo yun, sabi ng Panginoong Diyos, mamamatay kayo. Okay? At yan ang paksa natin ngayon. Yung kamatayan na yun, yun ang tinatawag na spiritual death. Pakisabi nga, spiritual death. Yung una kanina na tinukoy ko, yung physical death, pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa natin. Okay? Dahil sa kamatayan, sa sanhi ng sakit, o disgrasya, pagkasaksak, o anuman. Pero yung spiritual death, yun ang ating susolusyonan. Bago ka mamatay, kailangan masolusyonan yun. Okay? Pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka, hindi nakipagbibiro ng Diyos. Okay? So, balik tayo doon, Jasmine. Balik tayo doon. Alam nyo ba, class, dahil tayo nagkasala, may sinabi ang Bible. Yun nga yung sinabi ng Diyos na ikaw ay mamamatay, ito yon. Yung Romans 3:23. Sa New Testament tayo, Sister Jasmine, okay, sabi dito sa New Testament, Romans 3:23, 6:23, okay, basa ulit, mga class, go!
Dalawang bahagi ito. Tignan mo natin yung unang bahagi. Yung sinabi ko kanina na kaparusahan na iginawan niya kay Adan sa kasi Eva, kaya tayo lahat nagkasala, namana natin yon, okay? Lahat ng tao, namana nila ang pagkakasala ni Adan sa kasi Eva. Kaya ito yon, no? Sapagkat kamatayan ang kabayaran. Lahat ng kasalanan may kabayaran, di ba? Basta naggawa ka ng kasalanan, may kabayaran yun. Ngayon, pinili ng tao na magkasala sila. Natural, ano yung kabayaran? Sabi ni Lord, sabi ng Panginoong Diyos, mamamatay kayo. Kaya ito yun. Pero class, ang tinutukoy na kamatayan na ito ay spiritual na kamatayan. Ito naman ngayon, kagaya ng physical death, ano yung physical death? Pagkahiwalay ng kaluluwa sa katawan nyo during kamatayan. Ang spiritual death, pagkahiwalay ito ng kaluluwa nyo mula sa Diyos, doon sa dagatang apoy. Naniniwala ba kayo sa impyerno? Kaya nga ako nangangaral sa inyo dito Dahil ayoko kayong pupunta ng impyerno. Okay. Kaya class, ganitong sinabi ng Biblia sa Hebrews chapter 9 verse 27. Next. Ibasa nyo nga, Hebrews 9:27. Go! Oh. Nakakatakot, di ba? Sir, hindi ko talaga alam ang pupuntahan ko pagdating ng kamatayan. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Hindi mo ba alam doon sa Garden of Eden nung sinabi ng Diyos sa kanila na pag oras na kinain nyo yung prutas na yon, mamamatay kayo. At nahatulan na sila. Okay? Nahatulan na sila ng kamatayan sa impyerno. Ito na yon. Kaya itinakda sa mga tao, minsan lang ang kamatayan. Wala na yung second chance. Kaya bago ka mamatay, dahil wala nang second chance, wala nang pangalawang tsansa na mabubuhay ka pa para magsisi ka, para paniwala mo si Sir Toledo, ngayon na. Ngayon ang oras na ito. Okay? Kaya sumunod ang Mars at nabalik yung mga ibang Uranus dito para baka sigurado, hindi pa sila sigurado na haharap sila sa Diyos pagdating ng kamatayan. Okay? Gagawin nyo muli ang ginawa nyo nung last week. Pero class, pagkatapos ay ang paghuhukom. Ngayon, ibalik mo doon sa picture, Jasmine. Dito sa picture, kung makikita nyo, ang daming ginagawa ng tao para maligtas daw sila. Pero hindi nyo ba alam na yung kasalanan na nagbulag sa kanila, yes, nagbulag sa kanila. Ano ibig sabihin ng bulag? Hindi makakita. Ang dahilan kung bakit hindi nyo alam ang pupuntahan nyo pagdating ng kamatayan ay dahil binulag kayo ng dyablo. Binulag kayo ng... Sino nagbulag sa inyo? Dyablo. At ang dami niyang sinasabi sa puso ng tao, Oy, Jericho, Lawrence, James, para ikaw ay maligtas, gawin mo ito. Ikaw ay dapat mabait. Ano pa yung mga iniisip ng tao para makapunta sila ng langit? Ayan, magalang, sila ay mababait sa kanilang magulang, mayroon silang relihiyon, matulungin, mapagbigay, lahat na. Isipin mo na lahat ang alam ng tao na mabubuting gawa. Pero hindi nyo ba alam, class, na lahat yon ay walang kabuluhan. Ano ibig sabihin ng walang kabuluhan sa Pangasinan? Ang gapoy, kwenta to. Sa harapan ng Diyos, lahat yon na mabubuting gawa ng tao, isang basahang trapo. Hindi yun papansinin ng Diyos para papasukin ka sa langit. Ano bang sinabi ng Bible, Jasmine? Anong sinabi ng Bible para maligtas ka? Okay, next. Ay, wala ba yung Ephesians 2:8 nandyan? Wala ba? Ayan. Pakibasa nga.
at magsimulat sa sarili. Hindi ito gawa ng iyong mga gawa, kaya't walang mamalaki ang sinuman. Amen. Oh, ito class, oh, maliwanag ba? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Or sa English, grace. Pakisabi nyo nga, grace, biyaya ng Diyos. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng faith, pananampalataya. Ha? Hindi yung mga good works, religion, na nabanggit kanina, ano pa? Yung mga good morals, mabait sa kapwa, hindi po yun. At sa pananampalataya at kagandang loob. Ito'y kaloob ng Diyos. Oh, nakita nyo, walang trabaho ng tao. Ha? Kaloob ng Diyos yun. Hindi mula sa inyong sarili. Oh, mag-isip ka pa ng ibang mga magagandang gawa ng tao. Hindi yan pwede sa langit. Ang daming mabubuti, mababait na tao ngayon na nasa impyerno. Hindi nyo ba alam? Nasabi ko na sa mga Uranus last week, di ba? Oh, sino yung mga masamang tao na napunta ng langit? Ha? Di ba sinabi ko yung magnanakaw? Oh, hindi yon, walang relihiyon yon. Ha? Sino pa? Yung maliit na tao sa Bible, si Zacchaeus. Siya ay manilin lang. Siya ay tax, ano ba yon? BIR, kung siya. Taga-singil ng buwis. Niluluko niya mga tao. Pero naligtas siya, nasa langit siya. Si Zacchaeus, yung pantak na nabanggit ng Bible. Sino pa ang mga nasa langit na mga masamang tao? Si Apostol Pablo, mamamatay tao siya. Isa siya sa mga apostol ng Panginoon na maraming nasulat sa Biblia. Okay, nakuha nyo? Pero sa biyaya ng Diyos, siya nga nagsulat nito eh. Siya ang nagsulat nito, si Apostol Pablo. Isa siyang mamamatay ng pinapatay niya yung mga kapwa ko Kristiyano noong panahon nila. Ha? Kinukulong sila. Pinagpapatay sila, pero dahil siya ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, naligtas siya. Nasaan na ngayon si Apostol Pablo? Yung magnanakaw, si Zacchaeus. Nasa langit na sila. O, nakita nyo? O, hindi pwede na yung mga mabubuting tao, akala nila mabubuting tao sila, religyoso sila, mapagkawang-gawa sila. Kundi ang pinapapasok ng Panginoon, yung naniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at na iyon ay kaloob ng Diyos at hindi sa kanilang sarili. Kasi kung ang pagbabasihan, mabubuting gawa, doon sa langit, magkagulo-gulo ang tao. Bakit? Nandito ka sa langit, mas marami akong nagawang kabutihan sa'yo. Ako yung opisyal sa aming baryo na nagpamudmud ng maraming pera, marami akong natulungan. Ay, hindi! Sabi ng isa, mag-away-away sila, di ba? Sa langit. Kaya, yan ang sinasabi ng huling pariralang ito. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya, walang maipagmamalaki ang sino man. Si Kristo lang ang pamamagitan ng kaligtasan. Okay? Next, tingnan natin yung picture ulit. Tingnan yung picture. Ito class, tingnan nyo hindi magkakabot sila. Lahat yan, standard ng tao, pero ito ang standard ng Diyos. Anong kailangan para ang tao, yung makasalanan, ay mapunta sa langit o sa karya ng Diyos? Kailangan siya ay makinig. Anong ginagawa nyo ngayon? Nakikinig. Anong pinapakinggan nyo? Ano ang ipinapangaral ko? Si Jesucristo. Anong nangyari kay Jesucristo? Siya ay naipako sa krus. Para ano? Para magbayad ng kasalanan. At ang sino man na maniwala, pakibasa natin, Jasmine, yung John 14:6. Ayan, pakibasa nyo, class, go! Nakita nyo, class? Sinabi bang relihiyon? Sinabi bang mabuting gawa? Hindi. Sinabi bang ikaw ay magpakabait? Hindi. Sinabi bang ikaw ay maniwala kay Virgin Mary, kay Mama Mary? Hindi.
Kundi, hindi si Papa Jesus ha, walang sinabi ng Bible na Papa Jesus. Gawa-gawa po yun ng relihiyon, yung Papa Jesus. Walang Papa Jesus dito sa Bible ha. At walang Mama Mary. Ang sinabi, sumagot si Jesus sa kanya, wala yung sa kanya eh. Ako. Sino yung ako? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Ang daan. Ang katotohanan, ang buhay, walang makakapunta sa langit, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nakita nyo? Maliwanag, no? Si Kristo ngayon, nandito siya. Basta ipinapangaral ang kanyang salita, sabi ng Bible sa Matthew 18:12, hindi ko na nasulat dito, kung saan naroroon ang 2, 3, nangangaral o nag-uusap sa aking pangalan, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Naniniwala ba kayo nandito si Jesus Christ? Okay, dahil pinag-uusapan natin siya. Okay? Mahigit tayo sa 2, 3, di ba? Di ba? Mahigit tayo. Okay, kahit dalawa lang kami nag-uusap ni Mr. Maliksi. Ngayon, naniniwala ka ba, class, na siya ang daan? Naniniwala ka ba na siya lamang ang katotohanan? Naniniwala ka ba na siya lamang ang buhay? At lahat ng alam mo na daan, nagsasabi, kami ang daan, sabi nila, kami ang katotohanan, kami ang buhay. Sila lahat ay kasinungalingan. Okay? Nandito ngayon ang Panginoon Kristo. Siya ang nagsasabi ng John 14:6. Balik tayo sa picture. Kaya dito sa picture, nakita mo, ang naniniwala na makasalanan ay napupunta sa piling ng Diyos kung sila'y nakinig at naniwala kay nakita niyo itong cross? Si Jesus Christ yan. Ito yung gospel. Okay? Nakita niyo, ano ibig sabihin ng gospel? Ang gospel ay mababasa natin sa 1 Corinthians 15:3-4. Paki-Juan Jasmine. Pakibasa niyo ang 1 Corinthians 15:3-4. Go! Okay. Plus, ano yung gospel? Ang gospel sa ibang kahulugan, good news. Ano yung good news sa Tagalog? Magandang balita. Magandang balita. Ano yung masamang balita kanina nung nagsimula tayo ng Bible study? Ano yung masamang balita, Robinson? Na ang tao ay makasalanan. At dahil sa kanyang kasalanan, itatapon siya sa dagatang apoy. Okay, pakibasa natin saglit, Jasmine, yung Revelation 21:8. Sir, ano ba yung apoy? Ito yon. Yatras mo. Yatras mo. Back arrow. Yan. Pakibasa nga ang impyerno sa Revelation ito. Revelation sa Tagalog, pahayag. Okay, pakibasa ang pahayag 21:8. Go! Magiging bahagi nila sa Biblia ng apoy at ito ang pangalawang kamatayan. Okay. Class, ang mga nabanggit dito na nabasa nyo, yung duwag, alam nyo ba yung duwag? Ano yung duwag? Takot. Oh, ang daming in-invite ko dito na mga classmate nyo. Sa Mars, hindi pumunta lahat, di ba? Pero nagpirma sila. Kala nila, malilin lang nila ko. May nag-invite din ako sa Earth. Walang pumunta. Nag-invite ako sa Uranus. Ilan lang ang pumunta. Mga duwag sila. Oh, alam niyo ba sila ng duwag? Duwag silang tumanggap kay Jesus Christ. Bakit sabi? Baka magiging baptist ako. O baka mapoison ang utak ko. Duwag sila. Ayaw nilang mapakinggan ang katotohanan. Yan ibig sabihin ng
duwag. Okay, kaya hindi lang yan, taksil, lahat mga yan, class, ano sa pagkakalam nyo mga yan? Kasuklam-suklam, abomination sa English, mamamatay tao, murderer, nakikiapid, mangkukulam, yung mga kukulam, sorcerer. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga sumasamba sa ribulto. May mga ribulto ba kayo sa bahay? Mga santo-santo, yung may mata, hindi makakita, yung ilong, hindi makaamoy, simento na Diyos-Diyosan, yan, ito yon. At lahat ng mga nagsisinungaling ba kayo? Kasalanan lahat yan. Magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Bakit nabanggit ang pangalawang kamatayan? Huwag na kayong tumingin dyan. Dito na kayo tumingin. Yung diablo, nandiyan ngayon sa inyo. Dito ka tumingin. Sabi nila, may disturbo dyan. Okay, para hindi kayo mapakinggan ang sinasabi ko. Okay? Alright. Ito ay kabuuan ng kasalanan. Nakuha nyo? Kaya dapat, bago kayo mamatay, kailangan nyong maligtas. Kailangan nyo makilala si Jesus Christ para yung kasalanan nyo ay mawala sa kaluluwa nyo. Para hindi kayo pupunta ng pangalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, doon sa impyerno. Okay? Kasi ito na yung pangalawang kamatayan, ito na yung lake of fire. Ito na yung dagatang apoy. Dalawa ang klaseng impyerno, yung impyerno na pupuntahan nyo pagdating ng kamatayan, at pag nasa impyerno na kayo, yung impyernong kinaroroonan nyo, ililipat pa sa mas grabe na naman na lugar na sinabing dagatang apoy. At doon si Mr. Maliksi, si Lawrence, magpawalang hanggan kung hindi nyo tinanggap siya. Okay? Kaya nandito ako ngayon para tulungan ko kayo. Nandito rin yung mga dalawang anak ko, saka yung ampon ko. Yan. No? Alright, next. Sa picture. Ibalik, kahit na maglampas tayo ng konti. Ngayong class, punta na tayo ngayon. Dahil gusto mong maligtas. Ano ang plano mo ngayon? Ano ang decision mo ngayon? Gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ? Sabi dito, ang sino man na makinig, maniwala, siya ay makakapunta rito sa piling ng Diyos. Pero hindi yan na mangyayari kung sa oras na ito, dito sa room ng Uranus, ay wala kang gagawin. Hindi lang ikaw ay nakinig, mayroon kang gagawin. Tulad ng ginawa ng mga Uranus. Anong ginawa nyo nung last week? Uranus. Ha? Mayroon akong pinagawa sa inyo, di ba? Ay, wala ka. Nalit ka kasi. Sino yung on time dito? Ngayon, gagawin nyo ngayon. Ngayon, on time siya. Class, gusto nyo bang maligtas? Ano gagawin nyo? Gusto nyo gawin yon? Kung gayon, tutulungan ko kayo. Mananalangin tayo. Ang sabi ng Bible, hindi ko na babasahin dito, pero mayroong akong ipapakita sa inyo mamaya pagkatapos yung manalangin. Ang panalangin ito ay pagsabi mo sa tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Jesus Christ. Di ba? Nasabi ko kanina, si Jesus Christ nandito. Hindi nyo ba alam na nandito siya at ngayon tumutuktok siya sa pintuan? Ano ang pintuan ng tao? Ha? Puso. Very good siya, si Lawrence. Ang puso ang pintuan ng tao, hindi ang nguso, Puso ang pintuan ng tao. Dito siya pumapasok si Jesus Christ. Ngayon, anong gagawin mo sa puso mo? Gusto mo ba siyang pagbuksan? Okay, kung pagbubuksan mo siya, ipanalangin mo ngayon. Ang sabi ng Bible, i-reset ko na lang sa sinabi ng Romans chapter 10, verse 9. Anong sinabi doon sa chapter 10, verse 9? Basahin ni Sister Jasmine, yung anak kong babae. Dito na lang sa Bible mo, Jasmine, pakibasa. Kasi wala dito sa Tagalog. English yan. Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ayon. Thou shalt be saved. Maliligtas ka. Sabi sa Tagalog, kung iyong ipapahayag sa inyong mga bibig, nguso. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and
Anong sinabi ni Jasmine? "Et shall believe." Maniwala ka sa puso mo. Oh, puso. That God, ito yung gospel, hath raised Him from the dead. Di ba? Good news? Naniwala ka ba na yung ginawa ni Jesus Christ sa Kalbaryo noong 2,000 years ago ay ginawa niya sa tao para maligtas sila? Pero wala kang kinalaman doon kung hindi ka maniniwala doon. Kailangan maniwala ka sa ginawa niya 2,000 years ago. Hindi yung nakikita mo ngayon na ginagawa ng magulang mo na may relihiyon sila na ibang kanilang ginagawa para maligtas. Kundi yun ang paniwalaan mo. Yung ginawa ni Kristo na nagsalita doon sa John 14:6. Okay? Alright. Siya ay nailibing, siya ay muling nabuhay na maguli. Naniniwala ka ba doon? Yan ang gagawin mo ngayon. Yan ang isasagawa mo ngayon. Yan ang ipapahayag mo sa iyong bibig. Okay? Maniniwala ka ngayon? Gusto mo maligtas? Gusto mong pumunta ng impyerno? Pagdating ng kamatayan? Then, gawin mo ang part mo. Anong part mo? Maniwala, makinig, maniwala, tanggapin si Jesus Christ. Marami akong ginawang noon, pagpapa-ilustrasyon sa pagtanggap. Sinabi ni Kapitan, magbibigay ako ng 3,000. Sabi ni Kapitan, 3,000 pesos. Oh, nandyan lang sa isip mo na magbibigay ng 3,000 si Kapitan. Pero, nasa iyo na ba ang 3,000? Paano mo makukuha ang 3,000? Paano mo makukuha ang 3,000 pesos na sinasabi ni Kapitan? Hindi, pumunta ka doon sa kanya at i-claim mo. Nakuha mo? Kunin mo. Sinabi lang niya yun. Kaya ganito rin ang pagpapahayag ng Biblia. Nakuha nyo? Ganito ang pagpapahayag ng Biblia, si Jesus Christ na matay, na ilibing, para bayaran ang kasalanan mo para hindi ka pupunta ng impyerno. Pero hindi mo yon, hindi mapapasayo yon kung hindi mo i-claim, hindi mo tatanggapin. Nakuha mo? Kaya, paano mo tatanggapin yon? Paano mo i-claim yon? Maniwala ka sa puso mo. Kaya nga magdadasal tayo. Ang dasal na ito para sa iyo, hindi para sa akin. Ginawa ko na ito noong bata pa ako. Noong ganyan ako sa edad mo. Ilang taon ka na, Mr. Maliksi? 14. O, nung ginawa ko yan, 13. Yung pinapagaw ko ngayon. Ilang taon ka na, Lawrence? 13. O, ganyan ang edad ko noong tumanggap ako kay Kristo. Hanggang ngayon, alam ko pa, nandito pa sa puso ko. Kaya ko ginagawa to eh. Okay? Dahil ito ang bunga ng aking pagkaligtas. Hindi ko ito ibabahagi sa iyo kung hindi ko nakilala si Kristo. Okay? Alright. Kung ganon, itaas ang kamay dito ang tatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Hindi ka ba napipilitan? Hindi ka napipilitan? Ikaw? Okay. Tumayo tayo, Sirin. Anong gagawin natin? Tayo ay magpapahayag. Ano ipapahayag mo sa iyong bibig? Anong ipapahayag mo sa iyong bibig? Na si Jesu Kristo ay namatay. Saan namatay? Sa cross. At anong pagkatapos na namatay, anong nangyari? Siya ay nailibing. Anong nangyari pagkatapos na ilibing? Nabuhay. Para ano? Para bayaran ang kasalanan ni Lawrence, kasalanan ni Pedro, Vincent, kasalanan ng lahat ng tumatanggap. Okay? Hindi lahat ng ginawa ni Kristo ay mangyayari sa kanila. Yung mga tumatanggap lang, yung mga nandito lang, yung mga kasmenyong duwag, ayaw nilang pumunta rito, hindi sila mapagkakaluban ng kaligtasan. Nakuha nyo? Kayo lang na nandirito. Okay? Kaya, alam nyo bang sabihin sa kanya ang pagtanggap? Hindi nyo alam. Gusto nyo tulungan ko kayo? Okay. Magdasal tayo, ha? Manalangin tayo. Sumunod kayo, ipikit nyo mga mata. Taimtim ha, class, taimtim ha. Isa puso nyo to, nagagawin nyo. Tumitingin ang Panginoong Diyos sa inyong puso, iyong kong ulo. Ipikit ang mata. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, sumunod kayo, ilakas nyo ang boses nyo. Panginoong Diyos na nasa langit, Panginoong Diyos na sa langit, maraming salamat po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito sa oras na ito at napakinggan ko at napakinggan ko ang patungkol
ng patungkol sa kaligtasan sa kaligtasan na kay Kristo Jesus. na kay Kristo Jesus. Panginoon, Panginoon, inaamin ko inaamin ko na ako na ako ay isang makasalanan ay isang makasalanan at dahil sa aking kasalanan, at dahil sa aking kasalanan, ako'y mamamatay ako'y mamamatay at maitatapon ako at may tatapon ako sa dagat-dagatang apoy. sa gat-dagat ko. Subalit Panginoon, Subalit Panginoon, salamat po salamat po dahil ang iyong bugtong na anak dahil itong anak na si Hesu Kristo na si Jesus Cristo ay namatay, ay namatay, nailibing nailibing at nabuhay na maguli. at nabuhay At para bayaran at para bayaran ang aking ang aking kasalanan. kasalanan. Kaya sa oras ito, Panginoon, Kahit sa oras tinatanggap ko tinatanggap ko si Jesus Christ si Jesus Christ bilang aking bilang aking tagapagligtas. tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, Salamat po Panginoon sa pagliligtas mo sa akin. sa pagliligtas mo sa amin. At salamat, Panginoon, Salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na kalob niyo sa akin. na pinagkaloob mo sa akin. At mula sa oras na ito, At mula sa oras na ito, bilang anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos, tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako na mamuhay ako na mamuhay ako sa inyong biyaya sa iyong biyaya upang lumago upang lumago ang aking ang aking Kristiyanong pamumuhay. Kristiyanong pamumuhay. Ang lahat ng ito Ito ay aking dalangin ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, mayroon pang 7 minutes. Mupo ko kayo saglit. Class, sa mga nagsitanggap kay Jesus Christ, ang tanong ko ngayon, pangalawang tanong, pagdating ng kamatayan, saan na kayo pupunta ngayon? Sa langit. Bakit? Dito mga Mars, alam niyo na to, nangyari to sa inyo eh. Ang mga Mars, nung tinanggap niyo si Jesus Christ bilang yung tagapagligtas, sa inyong puso ba? O nguso? Sigurado kayo? Kung ganon, pagdating ng kamatayan, anumang oras, maaring mamaya, mamamatay kayo, kahit bata pa kayo. Maaring bukas o mamayang gabi, saan kayo pupunta ngayon pagdating ng kamatayan? Bakit, Jeric? Bakit? Anong ginawa ni Jeric? Bakit sa langit pupunta? Mabuti? Anong mabuti? Maaring hindi niya masyadong naunawaan yung pag-aaral natin. Bakit, ano pangalan mo na iha? Priscilla, bakit ka pupunta ng langit? Anong pinalangin mo? Bakit ka pinatawad? Tinanggap mo. Sinong tinanggap mo? Sinong tinanggap nyo kanina? Sinong tinanggap nyo kanina? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Siya ang Panginoong Diyos. Anong ginawa ni Jesus Christ sa inyo? Siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay na maguli. At yung ginawa niyang yon, kayo ay naligtas sa oras na ito. Kaya tandaan nyo, ang oras na ito, ang hapong ito, October 19, tandaan nyo, ito ang araw ng aking kaligtasan. Sabihin nyo nga, ito ang Ito ang araw na aking kaligtasan. kung saan, anong ginawa nyo sa araw na ito? Kung saan Maliban sa nanalangin, tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. At isang araw may magtatanong sa inyo kung saan kayo pupunta pagdating ng kamatayan, alam nyo na bang sasabihin nyo? Opo. Pero talaga bang alam nyo na nangyari sa puso nyo yan? Last lang, babasahin natin. Pakibuksan mo, Jasmine. Dito sa 1 John 5:24. 5:11 to 13. Yan. Pakibasa nga. Class, maaaring itatanong nyo, Sir, paano ko malalaman na ako'y iniligtas ng Panginoong Diyos? Itong Bible ang magsasabi sa inyo. Dahil ito ang record. Okay? Dito naka-record lahat.
Halimbawa, mayroon akong class record. Alam ko kung nandiyan ka sa class record ko. Dahil naka-enroll ka dito sa Irene Rayos Ombak National High School. Dito sa Uranus at dito sa Mars. Naka-record ba dyan ang pangalan mo? Okay. Ito rin, class. Ang Bible, ibinigay sa atin bilang record para malaman natin kung totoong kayo ay naligtas. Ngayon pa lang, habang buhay kayo, alam nyo na ang inyong Puntahan. pupuntahan. Amen? Oh, ito ang magpapatunay. Oh, pakibasa nyo. Ako na lang magbabasa. Sumunod na lang kayo. 1 John 5:11-13. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ano yung, nung nag-pray kayo kanina, ano yung pinasalamatan nyo? Buhay na walang hanggan. Sino nagbigay sa inyo yon? Si Jesus Christ. Nung tumanggap kayo kanina. Kung totoong tumanggap kayo. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung tinanggap nyo kanina na anak? Si Jesus Christ na naman. Kung ang anak ng Diyos ay nasa inyo, kasi masyadong malalim ang Tagalog nito, nasa inyo, kayo na lang yun, yung tao.